Paano niyo malalaman kung magaling ako? Hindi naman siya kumakain ng mga niluluto ko. Puro itlog o pritong isda lang daw ang gusto. Walang asin. O ano pang lasa nun? Ano to? Ha? Sobrang alat! Totoo nga, aswang siya. Si Mayora Lumingang may kagagawa ng lahat ng kaguluhan dito sa asyenda. Magandang araw po, Miss Esperanza. Pati na rin sa lahat ng tagapakinig. Isa rin po ako sa mga avid listener ninyo. At nandito po ako ngayon para ikwento ang naging karanasan ko sa isang trabaho. Naging magulo po ang trabaho namin noon dahil sa bagong mayordomang pumasok. Akala po namin mabait siya, pero nagkamali pala kami. Dahil may totoo pala siyang pakay sa aming amo. Ako nga po pala si Nicole at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ay, paano na yan? Sino na kaya magiging bagong mayordoma natin? Ewan ko din po, Ate Belen eh. Pero malamang, maghahanap na sila ng senyora ng kapalit. Ay, sayang naman. Mabait pa naman si Mayora Osang. Oo nga eh. Sana yung papalit mabait din katulad niya. Sana nga. Pero kapag yan may attitude, nako, ingungudgod ko talaga yan sa kumukulong mantika. Grabe ka naman po, Ate Belen. Hindi pa nga dumarating yung tao, tinatakot mo na agad. Hay nako, biro lang yon. Sa tingin mo ba gagawin ko yon? Di, kulong agad ako kung totoo yon. Ay, basta Ate Belen na. Kahit gaano kasama ang ugali ng bagong mayordoma, pasensya na lang natin. Makisama na lang po tayo, di ba? Magandang araw po. Hoy, Baste! Ikaw pala yan! Hi Ate Belen, ito nga pala yung pinapakatay mong manok sa akin. Ay, sakto ang dating mo. Magluluto na rin ako eh. Mamaya dito ka kumain ha. Huwag ka na umuwi. Magtitinola ako ng manok. Sige po ate. Nicole, punta muna ako sa kusina. Aayusin ko itong manok. Sige lang po, Ate Belen. Baka mamaya, pagkatalikod ko lang, nilalandi mo na agad si Baste ha. Ate Belen, bunganga mo nga. Sige na, aalis na ako. Enjoy kayong dalawa dyan, ha? Grabe, mapangasar din pala si Ate Belen, no? Sinabi mo pa. Gusto mo ba ng tubig o merienda? Kukuha ako sa kusina. Wag na, busog pa ako. Sigurado ka ba? Oo naman, mukha ba ako nagsisinungaling? Hindi naman. Baka lang kasi nahihiya ka lang kaya ayaw mo. Nga pala, sino na yung bagong mayordoma dito sa mansyon? Wala pa eh. Alam ko, naghahanap na sina Senyora Lucille at Don Paquito eh. Pero, di pa namin alam kung taga saan yung kukunin nila. Sayang. Sana mabait yung makuha nila para madali pa kasamahan. Oo nga eh. Alam mo naman, mahirap pang may kaaway sa trabaho. Sus, ikaw pa. Ang dali mo makasundo ng mga tao rito eh. Siguro kasi magaan lang ang loob nila sa akin. Kahit ikaw, magaan ang loob mo sa akin, di ba? Alam mo, dapat ikaw na lang yung kinuha nilang mayordoma. Ha? Ako? Bakit naman ako? Kasi sigurado ako magiging magaling ka. Marunong ka. Maayos, tapos mabait pa. Ay nako, masaya na ako kung ano man yung trabaho ko. Hindi ko na kailangan ng mas mataas. Kaya nga hanga ako sa iyo eh. Baliw, may dapat bang hangaan sa sinabi ko? Hindi lang sa sinabi mo ha, pati sa kung gaano ka kabuting tao. Sobrang bait mo kasi. Ay nako, tigilan mo na nga yan. Lalaki lang ang ulo ko sa mga sinasabi mo eh. Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Ay oo na. Huwag ka na maingay dyan, nakakahiya eh.
Baka may makarinig pa. Bakit? Ayaw mong marinig nilang pinupuri kita? Hoy, manahimik ka nga dyan. Baka gusto mong isalpak ko tong basahan sa bunganga mo. Oo na po, mananahimik na ako. Mukhang nagkakasiyahan kayo dyan ah. Mahal naman, hayaan mo na sila. Baka nagkukwentuhan lang. Magandang araw po, senyora. Don Paquito. Magandang araw din po. Magandang araw din sa inyong dalawa. Nga pala, alis kami ng senyora nyo. Kayo munang bahala dito sa mansyon habang wala kami, ha? Saan po kayo pupunta, Don Paquito? Susunduin namin na magiging bagong mayordoma ng mansyon. Kaya habang wala kami, siguraduhin ninyong maayos ang lahat dito. Opo, Senyora Lucille. Maasahan niyo po kami. Mabuti kung ganon. Sige na, aalis na kami at nagmamadali rin kasi kami. Ihatid ko na po kayo sa sasakyan nyo. Hindi na kailangan baste, kaya na namin. Sige po, ingat po kayo sa biyahe. Ingat po, Don Paquito, Senyora. Salamat. Mauuna na kami. Hoy, narinig niyo ba yun? Susunduin na raw nila si Senyora, yung bagong mayordoma. Ay, ikaw talaga, Ate Belen. Pag may chismis, lagi kang unang nakakarinig. Hoy, narinig ko lang ha. Hindi ko naman sinadya. Pero ayun nga, ano kayang ugali ng bagong mayordoma natin, ano? Ate Belen, saan na natin malalaman yan pag dumating na siya? Bakit ba sobrang interesado ka, Ate Belen? Huwag mo sabihin, gusto mo rin maging mayordoma. Ako? Aba hindi ah. Asus, kilala kita, Ate Belen. Pero seryoso kung ako lang ang tatanungin, mas okay kung ikaw na lang ang magiging mayordoma. Ikaw na yung pinakamatagal dito eh. At alam mo na lahat ng pasikot-sikot sa mansyon. Talaga ba? Sa tingin mo kaya ko yun? Oo naman. Hindi ba, Baste? Tama si Nicole, Ate Belen. Kaya mo naman talaga. Kaso nga lang, mukhang may napili na sina senyora. Naku, sayang. Pero sige, tingnan na lang natin kung anong klaseng mayordoma ang darating. Napangiti na lang ako noon nang umuso si Ate Belen sa sinabi ni Baste. Sa totoo lang, akala ko nang mawala ang dati naming mayordoma, si Ate Belen na ang ipapalit ni Senyora. Pero hindi pala. Gayunpaman, naging abala kaming lahat sa kanya-kanyang gawain sa asyenda. Ilang oras na rin ang lumipas, pero wala pa rin sina Senyora. Hanggang sa tuluyan nang lumubog ang araw. Saka lang dumating ang sinasakyan nilang kotse. Lahat kami, mga tauhan nila, ay agad na nagtipon-tipon sa labas. Unang bumaba ng sasakyan ang mag-asawa at agad na napunta ang atensyon namin sa pagbaba ng mayordoma. Seryosong-seryoso ang mukha nito. Ang buhok niya ay maayos na nakapuyod paikot sa ulo. Puting blusa ang suot niya at mahabang palda naman sa ibaba. Mahinhin siyang kumilos at maglakad. Pero ramdam mo talaga ang bigat ng presensya niya sa bawat hakbang. Parang masungit yata yung bagong mayordoma natin ha. Ate Belen, baka marinig ka niyan eh. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Shh, huwag ka na maingay. Papalapit na sila Mabuti at nandito kayo lahat. Gusto kong ipakilala sa inyo ang bagong mayordoma ng asyenda, si Aling Luming. Gaya ng pagtrato ninyo dati kay Aling Osang, ganon din ang gusto kong gawin ninyo kay Aling Luming. Maliwanag ba yon? Masaya akong nakilala kayong lahat. Sana'y maging maayos at mas magaan ang samahan natin. Kung may kailangan kayo o gusto kayong sabihin, huwag kayong mahihiyang lumapit sa akin, ha? Ate Belen, mukha namang mabait si Mayora. Ay nako, may mga taong mabait sa una. Malay mo, pakitang tao lang yan. Sa huli lumalabas din ang tunay na ugali. Parang hindi naman po siya ganun, Ate Belen.
Malay mo, mabait talaga siya. Tulad nga po ng sabi ko kanina, kilalanin muna natin siya bago tayo humusga. Mukhang seryoso yung usapan niyo ha. Pwede ba makisali? Pasensya na po, Mayora. Biro lang yon. Pero pwede ko bang malaman ang mga pangalan niyo? Kayo na lang yata ang hindi ko pa kilala. Ako po si Nicole. Tagalinis po ako dito sa may salas at dining area. Ako naman po si Belen, tagaluto rito. At ikaw naman, iho. Ako po si Baste, hardinero at nag-aalaga po ng mga hayop dito sa asyenda. Ay, ang saya. Natutuwa akong makilala kayong lahat. Nasabi ko na sa iyo, Aling Luming, lahat ng dapat mong gawin dito. Alam mo na rin ang oras ng gising at trabaho nila. Opo, Senyora Lucille, huwag po kayo mag-alala. Ako na pong bahala sa kanila. Asahan ko yan, Aling Luming. Kumain na muna kayo riyan, ha? Aakit na kami ni Paquito sa taas para magpahinga. Kayo nang bahala dito. Ate Belen, tapos ka na po ba dyan sa ginagawa mo? Sandali lang ito. Inaantok ka na ba? Hindi pa naman po. Pero konti na lang. Gusto ko na po kasi sanang magpahinga para mahaba-haba yung tulog ko. Alam mo na po, ang dami na namang gagawin bukas. Sige, bibilisan ko na to. Naiilang din akong mag-isa dito sa kusina eh. Wag mo po kasing tinatakot ang sarili mo, Ate Belen. Anong magagawa ko? Simula bata pa lang ako eh. Matatakot na talaga ako. Ay nga pala, kumusta naman para sa'yo yung bagong mayordoma? Si Mayora Luming? Mukha naman po siyang palabiro. Malay mo, mabait talaga yung tao. Ay, ewan ko. Pero may kutob akong parang may mali. Baka guni-guni mo lang yan. Siguro hindi mo lang talaga siya gusto kasi ganyan ang pakiramdam mo. Tama ba? Hindi ko alam, pero isa lang ang sigurado. May kakaiba sa mayordoma na yon. Unang tingin ko pa lang eh. Parang hindi siya gagawa na mabuti. Ate Bilin, baka marinig ka ng iba sa sinasabi mo eh. Huwag ka masyadong maingay, baka pati tayo mapahamak niyan eh. Oo na. Hindi na ako magsasalita tungkol sa bagong mayordoma. Napailing na lang ako noon sa mga sinasabi ni Ate Belen. Sanay na rin naman ako sa ugali niya. Yung nauuna muna ang pagdududa bago magtiwala sa ibang tao. Pero kahit ganon si Ate Belen, saksi ako sa kabaitan at kabutihan ng puso niya. Naiintindihan ko rin naman siya. Mahirap talagang magbigay ng tiwala, lalo na kung hindi mo pa kilala ang isang tao. Pagkatapos ayusin ni Ate Belen ang kusina, pumunta na kami sa maid's quarter. Nakapaglinis na rin ako ng katawan, kaya basta na lang akong humiga sa kama ko. Kinabukasan, maaga kaming nagising dahil sa utos ni Mayora. Pinapila niya kaming lahat, pati na rin ang mga lalaki. May dala siyang mahabang stick habang isa-isa niya kaming tinitingnan. Simula ngayon, bago kayo magsimula sa trabaho dito sa hasyenda, dapat ay 4:30 pa lang nakapila na kayo rito. Tandaan nyo ito, ayoko ng mababagal o nahuhuli. Kapag may lumabag, may parusa kayong tatanggapin. Maliwanag. Parang wala naman po yan sa mga rules ni Mayora Osang dati. Ako na ang mayora nyo ngayon. Hindi na siya. Kaya kung ano ang patakaran ko, yon ang susundin ninyo. Nagkakaintindihan ba tayo, Belen? Opo, Mayora. Mabuti. At kung may reklamo kayo, direkta kayong lumapit sa akin. Ayoko yung kung kani-kanino ko pa maririnig ang mga sinasabi ninyo. Kapag nangyari yon, pasensyahan na lang tayo. Kung malinaw na sa inyong lahat ng sinabi ko ay pwede na kayong umalis.
O Ate Belen narinig mo naman siguro lahat ng sinabi ni Mayora Luming kanina. Baka mamaya kung ano na naman ang masabi mo tungkol sa kanya eh. Oo na, naiintindihan ko. Tsaka na lang ako magsasalita. Pag mamimili na tayo. Ate Belen, bakit ba ang unit ng ulo mo kay Mayora Luming? May nagawa ba siyang mali sa'yo? Wala naman. Pero ewan ko, hindi ko talaga siya gusto. Para kasing ang peke ng tao. Ay nako, makapagluto na nga lang kaysa ubusin kong oras sa kaiisip sa kanya. Ayan, mas maganda nga yan. Baka mamaya, bumaba na si boss, yari ka kapag wala ka pang pagkain sa lamesa. Tinulungan ko na si Ate Belen sa kusina at inayos ko na rin ang dining table para pagbaba nila Senyora Lucille, kakain na lang sila. Ilang beses ko ring napansin si Mayora na paikot-ikot sa paligid. Kaya ngiti na lang ang isinukli ko sa tuwing magtatama ang mga mata namin. Pinakain na rin namin ni Ate Belen ang ibang mga tauhan. Pero si Mayora hindi sumabay sa amin dahil sabi niya busog pa raw siya. Nicole, pakitimpla nga ako ng kape. Opo, Don Paquito. Kayo po, Senyora Lucille, gusto niyo rin po ba ng kape? Huwag na. Tubig na lang ang kunin mo para sa akin. Oo nga pala. Ipatawag mo rin si Belen. Nakakain na ba yung ibang tauhan? Opo, Senyora. Katatapos lang po namin kumain. Mabuti naman. Pero nasaan nga pala si Aling Luming? Kumain na rin ba siya? Hindi po siya sumabay sa amin kanina eh. Sabi niya po, busog pa raw po siya. Busog? Paano nangyari yon? Kahapon hindi rin siya kumain, hindi ba? Tawagin mo nga siya. Sabihin mong sabay na lang siya sa amin. Baka nahihiya lang. Sige po, Senyora. Hanapin mo muna si Mayora Luming at papuntahin mo rito. Si Belen, ako nang bahalang tumawag. At Nicole, huwag kang babalik nang hindi mo siya kasama, ha? Opo, Senyora. Nasaan na kaya si Mayora Luming? Uy, Nicole, sino hinahanap mo? Si Mayora Luming, nakita mo ba siya? Nasa garden area siya kanina eh. Doon ko siya huling nakita. Bakit? May kailangan ka ba sa kanya? Oo pinapatawag siya ni Senyora. Pinapakain daw siya. Oo nga pala. Hindi nga siya sumabay sa atin kanina, no? Sige puntahan ko lang muna siya. Mabilis akong naglakad papunta sa garden area. Sobrang lawak talaga ng mansyon ni na Senyora Lucille at Don Paquito. Kaya minsan, ang hirap din libutin. Habang naglalakad ako papunta kay Mayora, napakunot ang noo ko nang makita kong sobrang seryoso siya habang nakatingin sa kambing na nakatali sa isang puno. Aabutin na sana ni Mayora ang kambing nang biglang may nagsalita mula sa likuran ko. Uy, Nicole, hinahanap na kayo ni Senyora sa loob. Oo nga pala. Kanina ka pa ba dyan? Kararating ko lang po, Mayora. Pinapunta po ako ni Mayora. Pinapatawag daw po kayo. Sige, susunod na ako. Mauna ka na sa loob. Opo, sige po. Basta, pasok na ako. Oo, sige. Nicole, nasan si Aling Luming? Hindi mo ba siya nakita? Nasa labas po, Don Paquito. Susunod na raw po siya. Ayan na pala siya. Pinatatawag niyo raw po ako, Senyora. May ipagagawa po ba kayo? Wala naman, Aling Luming. Pinatawag kita para kumain. Hindi ka raw kumain kanina kaya umupo ka na riyan. Sabay tayo. Nako, hindi na po. Ayos lang po ako. Huwag niyo na po akong alalahanin. Hindi naman po ako nagugutom. Sige na, Aling Luming, umupo ka na. Kagabi ka pa halos walang kinakain. Sabayan mo na kami. Oo nga, sundin mo na yung sinasabi ng asawa ko.
Matampuin pa naman yan, alam mo na. Eh, sige po. Pero kaunti lang po ang kakainin ko, ha? Ilang araw na rin ang lumipas simula nang dumating sa amin si Mayora. Strikta siya sa halos lahat ng bagay. Pero magaling naman siyang makisama sa amin. Kapag may nakikita siyang mali, agad niya yung pinapaayos. Mahilig din siyang umikot sa buong mansyon, lalo na sa mga ginagawa ng mga trabahador. Pero may isang lugar na bihira lang niyang puntahan, at ito ay ang kusina. Pati si Ate Belen nagtaka kasi hindi raw siya pinapakialaman ni Mayora sa pagluluto. Ayan na naman si Mayora Luming. Sigurado ako, may sisingit na naman yung puna. Ay, oo nga eh. Minsan ang hilig pa niyang ipaulit yung mga tapos na. Kaya pag lumalapit siya sa akin, kinakabahan ako eh. Baka may makita na naman siyang mali sa trabaho ko. Hayaan mo siya. Akala mo kung sino. Mabuti na lang talaga at hindi siya dito sa kusina nakatoka. Bahala siya sa lahat. Huwag lang sa pagluluto ko. Eh siguro naman kasi alam niyang magaling ka magluto. Kaya hindi ka na niya sinisita. Paano niyo malalaman kung magaling ako? Eh hindi naman siya kumakain ng mga niluluto ko. Puro itlog o pritong isda lang daw ang gusto. Tapos eto pa, walang asin. O ano pang lasa nun? Eh baka naman po may iniinda kaya iniiwasan yung maalat. Sa bagay. Matanda na rin kasi. Kaya siguro ganon. Ate Belen! Oh, baste! Nadala mo na ba yung mga pinakukuha ko? Oo, nasa labas na. Kukuha sana ako ng lagayan baka kasi magkalat pag pinasok ko diretso yung baboy. Baboy ang ulam natin? Wow! Masarap yan! Oo. Nagkatay daw sila Mang Paul kanina. Kaya sabi ko dito kay Basta kumuha ng baboy na pang dinuguan. Oh, pero Baste, kinuha mo naman yung dugo, hindi ba? Aba, hindi magiging dinuguan yan kung walang dugo at lamang loob. Siyempre naman po Ate Belen. Hindi ko naman yun makakalimutan. Ang daming ang pinadala ni Mang Paul eh. Dugo, lamang loob, kumpleto. Ayos yan, ha? Madami tayong maluluto ngayon. Saglit lang ha, kukuha lang ako ng lagayan. Pagkatapos kumuha ng malaking planggana ni Ate Belen, inabot niya ito kay Baste. Sinamahan na rin namin siya para tulungan sa pagbubuhat. Pero pagdating namin sa lugar kung saan nakalagay ang mga baboy, biglang nagtaka si Baste. Dahil wala doon ang dugo, pati na rin ang lamang loob na tinutukoy ni Ate Belen. Oh, Baste! Ano to? Akala ko ba may dugo at lamang loob kang dala? Meron nga po Ate Belen. Pero bigla na lang nawala dito. Naka-plastic labo pa yun parehas. Malaki pa nga yung lagayan eh. Naku po! Baka hinila ng pusa! Ate Belen, kung pusa yung humila nun, siguradong kalat na yung dugo dito sa saing, no? Pero tingnan mo, malinis, ni patak ng dugo, wala. Oo nga no. May punto ka. Baka naman nakalimutan mo, Baste. Balikan mo na lang muna kay Mang Paul. Baka naiwan mo doon. Hindi po Ate Belen. Siguradong sigurado ko. Nadala ko talaga yun dito. Alam ko kasi mabigat pa nga kanina eh. Anong gagawin natin ngayon? Yun pa naman ang gustong ulam nila, senyora. Sige po ate. Punta na lang ulit ako kay Mang Paul. Kukuha ako ng panibago. May tira pa ba sa kanila? Meron naman po. 3 baboy naman yung kinatay nila kanina. Ay, mabuti. O sige, bilisan mo na at baka maubusan pa tayo. Ako nang bahala rito. Ako nang magdadala sa loob. Opo Ate Belen. Sige, Nicole. Papasok muna ako sa loob. Aayusin ko ito mga pangdinuguan natin. Oy, seryoso ka dyan ah. Ano ba yung tinitignan mo? Naririnig mo yun? Parang may nagtatalong mga pusa sa labas.
Ha? Wala naman ako naririnig. Meron talaga eh. Pakinggan mo na mabuti oh. Hey, nako Nicole. Mas uunahin ko na tong pagluluto natin kaysa sa mga naririnig mo dyan. Pasok na ako sa kusina ha. Hinayaan ko na lang na pumasok si Ate Belen sa loob. Habang ako naman ay sinundan ang naririnig kong ingay ng mga pusa. Napakunot pa ang noo ko nang mapansin kong may mga patak ng dugo sa sahig. Napatingin ako sa may basurahan nang mapansin kong parang may biglang gumalaw doon. Lalapit na sana ako, pero bigla kong narinig ang boses ni Ate Belen. Kanina ka pa hinahanap ni Senyora Lucille, Nicole. Ano bang ginagawa mo rito sa likuran? Kasi may mga pusang nagtatalo kanina. Kaya pinuntahan ko. Tapos ayun, nakita ko tong plastik ng dugo. Ay, sinasabi ko na nga ba. Mga pusa na naman. Kahit kailan, puro perwisyo talaga yung mga yon. Pero Ate Belen, kung pusa talaga ang humila ng dugo at laman, bakit sobrang linis ng sahig? At tignan mo to, dito sa dulo, parang may kagat. Hindi yung basta nabunit lang parang sinadyang buksan. Anong gusto mong sabihin? May kumuha niya ng kusa? Tao raw? Huwag mong sabihin iniisip mo na may aswang dito sa mansyon. Pero, paano kung meron nga Ate Belen? Naku, ikaw talaga. Tigilan mo na yung kakapanood ng Gabi ng Lagim ha at pagbabasa ng mga horror-horror na yan. Tingnan mo, pati dugo ng baboy ay ginagawa mo ng kwento. Pero ate, wala naman pong masamang maniwala, di ba? Malay natin, totoo pala. Ako, saka na ako maniniwala kung dalawang mata ko ang mismong makakakita. Hanggat hindi ko nakikita, chismis lang yan sa akin. Sana nga po, chismis lang. O siya, tama ng kwento mo. Pumasok na tayo bago pa tayo mapagalitan ni Senyora Lucille. At yung plastic, ihulog mo na sa basurahan. Maghugas ka na rin ng kamay mo bago ka pumasok. Baka amuyin pa ng iba. Belen, nasaan si Nicole? Nasa kusina po, Senyora. Naghuhugas lang po ng kamay. Pagkatapos niya, papuntahin mo siya sa akin. Sige po, Senyora Lucille. Hoy, Nicole! Tapos ka na ba dyan? Oh, ate, nasan po si Senyora Lucille? Nasa beranda. Puntahan mo na. Pinatatawag ka niya. Sige. Senyora Lucille, pinapatawag niyo raw po ako? Oo. May ipagagawa sana ako sa'yo. Pakilinisin mo muna ang kwarto namin. Tapos ka na ba sa ibang gawain mo? Opo, tapos na po ako. Mabuti. Sige, pakiayos na muna yung kwarto. Sige po, Senyora Lucille. Pero sandali. Bago ka umalis, may tatanong lang ako. Tungkol saan po? May napapansin ka bang kakaiba kay Aling Luming? Kakaiba po? Parang wala naman po. Stricta lang po siya. Pero sa tingin ko, ayos naman po siya sa trabaho. Ganun ba? Bakit po? May problema po ba? Hindi. Wala naman, Iha. Sige na. Gawin mo na yung pinagagawa ko. Iniwan ko na si Senyora Lucille sa veranda. Habang tinatahak ko ang daan paakyat sa pangatlong palapag, napansin ko si Mayora na biglang pumasok. Parang nagmamadaling pumunta sa banyo. Nagsalubong pa ang kilay ko noon dahil may napansin akong kulay pula sa dulo ng palda niya. Gayunpaman, nagpatuloy na lang ako sa paglalakad papunta sa kwarto nila Senyora Lucille. Habang naglilinis ako roon, hindi ko pa rin maiwasang isipin si Mayora. Pati na rin ang dugong pinag-aagawa ng mga pusa kanina. Ilang beses ko pang pinilig ang ulo ko noon dahil sa mga pumapasok sa isip ko. Siguro, tama nga si Ate Belen.
Nasusobrahan na rin ako sa mga napapakinggan at nababasa ko tungkol sa mga aswang. Nicole, tapos ka na ba sa pinapagawa ni Senyora? Oo, nalinis ko na yung kwarto. Nasaan ba pala si Mayora Luming? Ewan ko, baka nasa paligid lang. Alam mo naman yon, ang hilig mag-ikot-ikot. Oo nga pala, tong tubig sa pitchel, huwag mong gagalawin ha. Bakit? Ano bang meron dyan? Asin. Nilagyan ko ng madami. Baka lang kasi mainom mo. Ha? Para saan naman yan? Pakukuluan ko lang mamaya. Basta, kapag may lumapit dyan sa pitchel, sabihan mo agad ha. Baka mamaya may makainom pa. Oo, sige, ako nang bahala. Hugasan ko lang itong mga pinaggamitan mo. Ay sige, pupunta muna ako sa banyo saglit. Oh, Nicole, bakit ikaw lang nandito? Nasaan si Belen? Nasa banyo po, kakapasok lang. May kailangan po ba kayo, Mayora? Wala naman. Tapos na ba siya magluto? Opo, nakapaghanda na rin po kami ng pagkain. Mabuti. Tawagin mo na yung iba para makakain na rin sila. Mamaya mo na ituloy ang paghuhugas mo. Sige po, Mayora. Pahingi nga ng baso ng tubig, Nicole. Nauuhaw ako. Eto po, Mayora. Salamat. Sige, lumabas ka na muna. Nga pala, Mayora. Ah! Ah! Ano to? Ha? Bakit? Sobrang alat! Ay, nakalimutan ko pong sabihin. May asin nga po pala yung tubig ng pitchel. Ano? Mayora, namumula po kayo. Huwag ka lalapit. Ano nangyayari dito? Mayora, bakit po kayo namumula? Alis dyan! Sabi kong umalis ka sa daraanan ko! Mabilis na tumabi si Ate Belen. At si Mayora naman ay agad na pumasok sa banyo. Hindi ko maintindihan kung bakit biglang namula ang buong katawan niya pagkatapos niyang uminom ng tubig na may asin. Sobrang kabado na rin ako noon dahil halos kalahating oras na siyang nakakulong sa loob ng banyo. Ilang beses na rin naming kinatok ang pinto. Pero ni isang sagot o kahit anong ingay mula sa loob, wala talaga. Bakit ang tagal lumabas si Aling Luming? Ano bang ginawa niyong dalawa, ha? Nainom po niya yung tubig na may asin sa pitchel. Senyora, nakalimutan ko pong sabihin sa kanya kasi may inuutos po siya sa akin kanina eh. Ano? Bakit naman may asin ng pitchel? Paano kung akong nakainom nun? Senyora, ako po ang naglagay. Doon ko lang po inilagay kasi wala na po akong ibang lagayan kanina. Nagmamadali po kasi ako. Sa dami-dami ng pwedeng paglagyan, pitchel pa talagang napili mo. Sana naghanap ka man lang ng iba. Hay nako, pinapasakit ninyo ang ulo ko. Baste, nasaan na ang susi? Ito na po, senyora. Bilisan mo! Buksan mo ang banyo! Baka kung ano lang nangyari kay Aling Luming sa loob. Opo, senyora. Kayong dalawa, pagkatapos nito, diretso kayo sa library. Kakausapin ko kayo. Maliwanag ba? Opo, senyora. Bubuksan na sana ni Basti ang pinto ng banyo. Pero sakto namang lumabas si Mayora. Hindi na rin siya namumula gaya kanina. At agad naman siyang nilapitan ni Senyora Lucille. Dahil sa nangyari, pinagpahinga muna ni Senyora si Mayora. Habang kami naman ni Ate Belen ay pinapunta niya sa library. Doon niya ako kinausap. Ayoko nang mangyayari pa ulit ito. Maliwanag ba? Yung kapalpakan ninyong dalawa kanina, sana ito na ang huli.
may munti ka ng maaksidente dahil sa kapabayaan ninyo. Paano kung may masamang nangyari kay Aling Luming, ha? Ano ang gagawin nyo? Pasensya na po, senyora. Kasalanan ko po. Ay, nako. Umalis na kayong dalawa. Ayusin nyo na lang sa susunod. Malinaw ba? Opo, senyora. Sige na. Labas na kayo. Dahil sa sinabi ni Senyora, sabay kaming lumabas ni Ate Belen at pumunta sa maid's quarter. Hindi ko talaga maalis sa isip ko ang nakita ko kay Mayora. Parang may kakaiba talaga sa kanya. Pagsapit ng gabi, tulog na ang lahat. Pero ako, gising pa rin. Nakaramdam ako ng pananakit ng pantog, kaya lumabas ako para pumunta sa banyo. Pero nagulat ako nang makita ko si Mayora. Nakadungaw sa bintana at nakatitig sa bilog na buwan. Agad akong nagtago. Pero aksidente kong natabig ang isang vase. Napalingon siya bigla sa direksyon ko. Ay, tagal mo yata sa labas, Nicole. Nakita ko kasi si Mayora Luming doon eh. Si Mayora? Oh, anong ginagawa niya? Ewan, nakatulala lang siya eh. Parang malalim ang iniisip. Baka naman nagbumuni-muni lang. Alam mo naman yun, laging tahimik. Oo nga eh. Sige na nga, matulog na lang tayo. Humiga na ako sa higaan ko. Pero bago ko ipikit ang mga mata ko, nakarinig ako ng ilang ulit na pag-alulong ng mga aso. Kasabay ng kakaibang ingay ng mga hayop. Kinabukasan, maingay na ang usap-usapan sa hasyenda tungkol sa pagkamatay ng ilang alagang hayop na inaalagaan ni Baste. Galit na galit si Don Paquito noon at desperadong hinahanap kung sino ang may kagagawan. Anong nangyari, Baste? Bakit ang dami namatay sa mga inaalagaan mo? Don Paquito, hindi ko rin po talaga alam eh. Pagkakita ko kanina sa kulungan, puro dugo, tapos yung ibang hayop patay na. Hindi mo man lang nalaman. Hindi ka pa naging alisto. Alam mo, Baste, ang pinakaayaw ko sa lahat, yung pumapalpak. Alam ko po yun, Don Paquito. Pasensya na po, kasalanan ko po talaga. Puro ka pasensya. Gawin mo ng trabaho mo ng maayos. Binabayaran kita para alagaan, hindi para palakihin ang problema. Naiintindihan ko po, Don Paquito. Alamin mo kung paano namatay ang mga alaga ko. Hanapin mo kung sino may kagagawan nun. Maliwanag ba? Opo, Don Paquito. Sige, alis na. Ang aga-aga pinapasakit mo ang ulo ko. Uy, ano ba talaga nangyari, Baste? Paano namatay yung mga baboy? Hindi ko rin alam, Nicole. Ipagpasok ko kanina sa koral, gulo na lahat eh. Hindi mo malang narinig na nagkakagulo? Kahit kaunting ingay man lang? Yun nga eh, 5 yung baboy na patay. Pero ni isa walang umatungal o kumalabog. Tahimik lang tapos yung mga katawan nila wasak, parang gininit ng malinis. Ibig sabihin, tahimik gumawa yung pumatay. Pero anong klaseng trip yun? Dugo at lamang loob lang ang kinuha. Kung ako ron, buong baboy na. Kaya nga sabi ko, aswang ang gumawa nito. Aswang? Naniniwala ka talaga sa aswang, Baste? Oo naman, taga-kapis ako at albularyo yung lolo ko. Marami siyang tinuro sa akin tungkol sa mga aswang. Hindi to gawa ng normal na tao. Nako, pati ikaw. Akala ko si Nicole lang yung naniniwala sa mga ganyan. Totoo to, Ate Belen, sigurado ako. Hindi taong gumawa nun at gagawin ko lahat para mahuli kung sino man yun. Pero paano mo naman gagawin yun? Bahala na. Sa ngayon, mas inaalala ko yung galit ni Don Paquito. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya na aswang yung may gawa. Siguradong hindi siya maniniwala dun. Oo nga, kung si Ate Belen nga hindi naniniwala, paano pa si Don Paquito? Hayaan mo na. Nalibas din yung galit niya. Sana nga. Sobrang naawa ako kay Baste.
Alam kong napakalaki ng problema ang pinagdadaanan niya ngayon. Gusto ko sana siyang tulungan. Pero wala akong maisip na paraan para masolusyonan ang sitwasyon niya. Akala namin, yun na ang una at huling beses na mangyayari yun. Pero hindi pala. Dahil nagsunod-sunod pa ang pagpatay sa mga hayop sa hasyenda. Mas lalo pa kaming nagulat nang si Mayora mismo ang nagbintang kay Baste na siya raw ang pumapatay sa mga hayop. Lalo pang nadidiin si Baste dahil may mga matitibay na ebidensyang ipinakita si Mayora laban sa kanya. Don Paquito, maniwala po kayo sa akin. Wala po akong kinalaman sa sinasabi niyo. Bakit ko naman po papatayin yung mga hayop na ako mismo yung nag-aalaga? Huwag ka na magdahilan, Baste. Sinabi na sa amin ni Luming ang lahat. Si Mayora Luming? Oo, marami siyang pinakitang ebidensya sa akin. At lahat, ikaw ang tinuturo. Bakit mo ginawa to, ha? Ano bang kasalanan namin sa'yo, Baste? Hindi ko po magagawa yun, Don Paquito. Wala po akong alam sa mga sinasabi ni Mayora Luming. Ano? Gusto mong palabasin na nagsisinungaling si Aling Luming? Ganun ba? Hindi po yun yung ibig kong sabihin. Pero maniwala po kayo sa akin. Lahat ng sinabi niya, hindi po yun totoo. Pwede po ba harapin niyo kami? Magkaharap kami ni Mayora Luming para malaman po natin kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo. Nicole, hanapin mo si Aling Luming. Sabihin mo pinapatawag ko siya. Ngayon din. Opo. Grabe naman yun. Totoo ba yung sinabi ni Don Paquito? Ang sama pala ni Mayora Luming kung totoo yan. Ay, bakit niya pagbibintangan si Baste? Ang bait-bait nun ah. Oo nga eh. Pati ako naguguluhan. Hindi ko rin maisip kung bakit niya kailangang siraan si Baste. Ano bang pakin niya? Ay nako, sinasabi ko na nga ba. Iba talaga kutod ko dyan mula pa noon eh. May tinatago talaga yung ugali. Sa totoo lang, nagulat din ako eh. Kaya pala niyang pahamakin ng kapwa niya. Tapos pinagtatanggol mo pa siya dati sa akin. Aura pa lang eh, amoy ko na. Huwag kang maingay. Ayan na siya oh. Mayora Luming, pinapatawag po kayo ni Don Paquito. Bakit daw? May kailangan ba siya? May itatanong lang po ata siya sa inyo. Ganun ba? Sige, pupunta na ako. Pumunta na si Mayora sa lugar kung saan kinakausap ni Don Paquito si Baste. Marami na ring tauhan ang nakikinig sa mga sinasabi ni Don Paquito sa kanya. Nandun din si Senyora Lucille at halatang naaawa na rin kay Baste. Ilang beses na rin siyang pinagtanggol ni Senyora. Pero sa kasamaang palad, sobrang galit talaga si Don Paquito at ayaw nang makinig. Naandyan na pala si Aling Luming. Mahal, kumalma ka muna ha. Aling Luming, totoo ba talaga yung mga sinasabi mo? Kasi sa totoo lang, nahihirapan akong maniwala. Matagal na naming tauhan si Baste. Hindi yan basta-basta gagawa ng masama. Lucille naman, huwag mo na ipagtanggol yung taong yan. May kasalanan siya dito sa asyenda, dapat nga dyan kinukulong na. Paquito, parang hindi mo kilala si Baste. Simula binata pa lang yan, nandito na siya sa atin. 10 taon na nating pinagkakatiwalaan sa pag-aalaga ng mga hayop. Pasensya na ho, Senyora Lucille. Pero hindi po ako nagsisinungaling. Totoo ang lahat ng sinabi ko. Ang taong yan, si Baste, ang pumapatay sa mga hayop dito sa hasyenda. Tigilan mo na yung kasinungalingan mo, Mayora. Ano ba ginawa kong mali sa'yo, ha? Bakit ko naman papatayin yung mga alaga kung inalagaan ko araw-araw? Hindi ako nagsisinungaling. Bakit? Hindi ba sa'yo galing yung mga gamit na may dugo? Bakit may ebidensya laban sa'yo? Hindi ako yung gumawa doon. Maniwala po kayo sa akin, Don Paquito. Hindi ako sinungaling. Tama na, Baste. Lumayas ka na rito. Don Paquito, maawa naman po kayo. Sabi ko umalis ka na. Dapat nga ipapakulong kita. Pero dahil nagtitimpi pa ako, umalis ka bago pa ako magbago ng isip. Opo, aalis na po ako. Ginagalang ko po ang desisyon niyo pero bago ako umalis,
Gusto ko lang pong sabihin naging tapat akong trabahador sa inyo. Wala po akong ginawang mali. Maraming salamat po sa lahat ng kabutihan niyo sa akin. Saglit lang, Baste. Huwag ka muna umalis. Kakausapin ko si Paquito. Kalmahan muna natin ito, ha? Ayos lang po, senyora. Naiintindihan ko naman po. Wala po akong sama ng loob. Hayaan mo na siya, Lucille. Pero Paquito, Sundin mo na lang ang sinasabi ko. pasensya na talaga, Baste. Ayos lang po, senyora. Baste, saglit lang. May kailangan ka, Nicole? Bakit hindi mo pinaglaban yung totoo? Bakit hinayaan mong siraan ka ni Mayora? Wala na rin naman ako magagawa, Nicole eh. Pero hindi ba sabi mo, aswang may gawa nun? Bakit hindi mo sinabi yun kay Don Paquito? Sa tingin mo ba maniniwala sila? Baka pagtawanan lang nila ako. Pero sigurado ko may dahilan si Mayora Luming kung bakit niya gusto akong paalisin dito. Anong ibig mong sabihin? Anong dahilan? Basta, Nicole, mag-ingat ka sa kanya. Hindi maganda ang kutob ko sa taong yun. Dahil sa sinabi ni Baste, hindi na yun nawala sa isip ko. Sa tuwing lumalapit o nakikita ko si Mayora, lagi akong nakakaramdam ng kaba. Marami rin sa mga kasamahan namin ang nalungkot at hindi makapaniwala sa mga bintang ni Mayora laban kay Baste. Pati si Senyora Lucille, halos hindi na rin kinikibo si Mayora. Simula nang mapalaya si Baste sa mansyon, ilang araw akong matamlay. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap ang mga paratang laban sa kanya. Sigurado akong wala siyang kinalaman sa mga nangyari. Kilala ko si Baste. Alam kong hindi niya yun magagawa. Kaso nga lang, mas pinaniwalaan ni Don Paquito si Mayora. Ang tahimik mo yata dyan, Nicole. Iniisip ko lang po si Baste. Kumusta na kaya siya? Mula nang mapaalis siya dito sa hasyenda. Ni anino niya, wala na tayong balita eh. Baka naman nakahanap na siya ng ibang trabaho. Sa tingin mo ba, totoo yung mga binintang sa kanya? Hindi ko rin po alam eh. Pero sa tagal nating nakasama si Baste, alam kong hindi niya kayang gawin yun. Alam mo, noong pinaalis siya, sobrang naawa ako. Umiyak nga ako noon eh. Hindi ko inakalang mangyayari yun. Siya pa naman lagi kong inuutusan kapag may ulam tayo. Parang may mali po talaga eh. Bakit yung ginawa ni Mayora? Ano bang nagawa sa kanya ni Baste? Bakit ba? Gusto mong alamin? Wala naman pong masamang alamin, di ba? Sigurado akong may dahilan kung bakit niya yung ginawa. At gusto kong malaman kung ano yun. Uy, Nicole, baka mapahamak ka dyan. Delikado yung iniisip mo. Ate Bilin, gusto ko lang po tulungan si Baste. Kailangan kong linisin ang pangalan niya. Sige nga, kung itutuloy mo yan, anong plano mo? Hindi pwedeng basta-basta ka lang kikilos. Kailangan nating subaybayan ang mga kilos ni Mayora Luming. Uy, ikaw ha, baka mapahamak ka talaga niyan. Wala na po akong ibang maisip na paraan eh. Ito na lang. Tutulungan mo naman ako, di ba? Ako? Tutulong sa'yo? Ay nako, maghanap ka na lang ng iba. Ate Bilin naman eh. Para kay Baste ito. Tulungan natin siya. Ay, nako, mag-iisipan ko muna. Mahirap yung gusto mong gawin eh. Baka mapahamak pa tayo. Naiintindihan ko kung natatakot kang madamay. Pero kahit ako na lang, okay lang. Kung mapapahamak ako lang yun, hindi ka kasama. Aba, parang sinabi mo na rin na iiwan mo ako ha. Sige na nga, tutulungan na kita. Ha? Pero mag-iingat tayo, Nicole ha. Mahirap kalabanin yung mga ganyang klase ng tao. Seryoso ka? Tutulungan mo talaga ako? Ano pa nga bang magagawa ko? Tsaka ayoko rin mawala ka. Kung aalis ka rito di sasama ako. Grabe, thank you Ate Bilin na. Kaya love na love kita eh. Nambola ka pa ha? Sige na,
Imbestigahan na natin yung mayordoma na yan. Basta Ate Belen kapag may napansin kang kakaiba o mali kay Mayor, sabihin mo agad ha. Oo, akong bahala. Pero paano ko naman mapapansin yun kung hindi siya bumababa dito sa kusina? Minsan nga lang yan magpakita. Oo nga Ilang buwan na siya rito pero parang iniiwasan talaga niya yung kusina. Baka takot sa kusina. O baka ayaw niya ng bawang, di ba? Takot daw ang aswang sa bawang. Pati sa asin. Oo nga no. Paano kung aswang talaga siya? Hoy, joke lang yon. Ang seryoso mo naman. Paano naman magiging aswang si Mayora Luming? Naalala mo yung tubig na ininom niya noon? Yung nilagyan mo ng asin? Oo, bakit? Sobrang namula siya noon, di ba? Buong muka at katawan niya. Tapos sirip pa siyang huminga. Paano kung nangyari yun kasi aswang siya? Oy, seryoso ka na naman. Parang malabo naman yon, Nicole. Pero yung gabing nakita ko siya sa bintana, hindi yung gabi na namatay yung mga baboy ni Basti Sa tingin mo, coincidence lang ba yun? Teka. Pwede nga. Kasi siya rin yung pinakagalit kay Baste noon. Pero mahirap talaga magbintang, ha? Baka tayo naman yung mapagbintangan. Kaya nga hanapan natin siya ng ebidensya. Yung totoo para mapatunayan natin. At kung totoo ngang aswang siya, Nicole, anong gagawin natin? Baka tayo pang kainin nun. Kaya nga po kailangan natin kumilos bago pa may mabiktima pa Kapag napatunayan natin yung totoo, masasabi natin kay Don Paquito at malilinis ang pangalan ni Basti. Pero, paniniwalaan ba naman nila tayo? Gagawin ko ang lahat para maniwala sila. Gumawa na kami ng plano ni Ate Belen. Sa bawat galaw o kibot ni Mayora, lagi namin siyang sinusundan at pinagmamasdan. Pero sadyang malinis siyang kumilos. Wala kaming makuhang kahit anong ebidensya laban sa kanya. Para bang alam niya ang bawat galaw namin. Kaya mailap talaga siya. Hanggang isang gabi, nakita naming lumabas siya ng mansyon. Sinundan namin siya ni Ate Belen at napansin naming papunta siya sa gubat. Wala kaming dalang flashlight noon at tanging liwanag lang ng buwan ang nagsilbing ilaw sa daan. Pareho kaming nagtago ni Ate Belen sa likod ng isang malaking puno nang biglang huminto si Mayora sa paglalakad. Ano ba naman tong pinasok natin, Nicole? Kinakabahan na talaga ako. Baka dapat bumalik na lang tayo. Shh, mamaya na Ate Belen. Huwag ka munang maingay, baka marinig tayo Delikado to, Nicole. Paano kung totoo yung sinabi mo? Ayoko pa talaga mamatay, ha? Hindi tayo mamamatay kung tatahimik ka lang dyan. Wait, teka. Anong ginagawa niya? Kumunot ang noo ko noon nang biglang tanggalin ni Mayora ang suot niyang pang-itaas. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong parang may dalawang bukol na gustong lumabas sa likuran niya. At ilang sandali lang, nagkaroon siya ng mga pakpak. Bigla ring naging payat ang katawan niya. Halos butot balat. Nangulubot ang katawan niya at tumulis ang mukha. Humaba ang mga pangil at pati na rin ang mga kuko niya. Sabay nakalugay ang buhok na sobrang gusot-gusot. Hindi ako makagalaw sa mga oras na yon. Para akong kakapusin sa hangin habang pinagmamasdan siyang nagbabago. Ilang beses akong kinalabit ni Ate Belen. Senyales na tumakbo na kami. Pero pinigilan ko siya dahil sigurado akong konting galaw lang mapapansin agad kami. Nang tuluyan nang lumipad palayo si Mayora, saka lang kami naglakad ni Ate Belen. Pero pareho kaming nabigla nang biglang lumitaw si Baste. Anong ginagawa niyong dalawa dito? Kapag nahuli kayo ni Mayora Luming, siguradong katapusan niyo yun.
Totoo nga. Ah, aswang siya. Tama yung hinala ko. Si Mayora Lumingang may kagagawa ng lahat ng kaguluhan dito sa asyenda. Oo, siya ang aswang. Ginawa niya yun para masira ako, para hindi mabigo yung plano niya. Pero sa ginagawa niyong to, nilalagay niyo yung sarili niyo sa peligro. Papatayin ba niya kami? Nicole, mali talaga tong plano natin. Bumalik na lang tayo sa mansyon. Kunwari wala tayong alam. Ayoko pumamatay. Tama si Ate Belen. Nicole, huwag na kayong makialam. Hindi madali kalaban si Mayora Lumi. Mapapahamak lang kayo. Gusto ko lang naman linisin ang pangalan mo, Basti eh. Pero delikado to, Nicole. Alam kong delikado, pero gagawin ko pa rin. Kaibigan ka namin eh. At hindi ako papayag na masira ang pangalan mo. Nang ganun-ganun lang. Pero ikaw, bakit ka nandito? May pinaplano si Mayora Luming laban sa mag-asawa. Kailangan kong pigilan yun. Sina Don Paquito? Paano mo nalaman? Matagal ko na siyang sinusundan. Lagi may binabalak sa asyenda. Kay Don Paquito mismo. Hindi ko pa rin alam kung bakit gusto niyang saktan ng mag-asawa. Kaya kayong dalawa, mag-ingat kayo. Tigilan niyo na tong kalokohan. Bumalik na kayo sa mansyon habang hindi pa siya dumarating. Tara na, Nicole! Umuwi na tayo! Oo, umalis na kayo ngayon din. Baka mahuli pa kayo ni Mayora. At kapag nangyari yun, wala na akong magagawa. Mabilis kaming naglakad ni Ate Belen palayo kay Baste. Ang daming tumatakbo sa isip ko, lalo na sa mga nalaman namin. Pagkarating namin sa mansyon at pagpasok sa maid's quarter, para akong wala sa sarili. Hindi rin ako makatulog dahil sa dami ng iniisip ko. Pareho kaming umasta ni Ate Belen na parang walang alam tungkol kay Mayora. Kahit sa totoo lang, gusto ko nang bigyan ng babala si Senyora tungkol sa tunay na pagkatao ng mayordoma namin. Nicole, Bakit po, Mayora Luming? May kailangan po ba kayo? ayos lang ba si Belen? Po? Oo naman po. Ayos lang po siya. Kasi nitong mga nakaraan, parang laging taranta si Belen pag lumalapit ako. Hindi ako matignan sa mata. May problema ba siya? Baka po masama lang po ang pakiramdam niya. Ayaw niya lang po kayong mahawa, Mayora. Ganon ba? Wala ba siyang nililihim sa akin? O baka ikaw? Wala po, syempre. Ano naman po ang inilihim namin sa inyo? Sige ha. Sabi mo yan. Ayoko lang kasi sa lahat yung sinungaling. Sige, makakaalis ka na. Salamat po, Mayora. Pilit ng ngiti na lang ang ibinigay ko kay Mayora bago ko siya tinalikuran. Napansin ko pa ang malalim niyang tingin sa akin, yung tipong may kakaibang ibig sabihin. Hindi ko maipaliwanag, pero iba talaga ang pakiramdam ko sa mga sinasabi niya. Parang may tinatagong mensahe. Hanggang isang araw, nabulabog ang dapat sanay mahimbing naming tulog nang biglang pumasok sa maid's quarter si Senyora Lucille kasama si Mayora at nakangisi ito sa akin. Ilabas yung lahat ng gamit nyo! Ngayon na! Oh, ikaw Nicole! Ano pang tinutunganga mo riyan? Hindi mo ba narinig? Pinalalabas ko ang mga gamit ninyo! Opo, Senyora. Ano kayang meron? Galit si Senyora. Hindi ko rin alam, Ate Bilin eh. Gawin na lang natin yung inuutos niya bago pa tayo mapaggalitan. Bilisan ninyo! Ang babagal ninyo kumilos! Eto na po, Senyora, yung gamit ko. Ito rin po yung akin. Aling Luming, ikaw na mag-check ng mga gamit nila. Opo, Senyora. Nagsalubong ang kilay ko noon nang ngumiti sa amin ni Ate Belen si Mayora. Pakiramdam ko,
May masama siyang binabalak. Isang bagay na posibleng makasira sa amin ni Ate Belen. Habang kinakalkal ni Mayora ang mga gamit ng mga kasamahan namin, sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Pakiramdam ko, may hindi magandang mangyayari. Nang kami na lang ni Ate Belen ang natira, naramdaman ko ang mahinang kurot niya sa braso ko at halata sa mga mata niyang kinakabahan siya. Unang sinilip ni Mayora ang gamit ni Ate Belen. At nanlaki ang mga mata ko nang makita naming may mga alahas doon. Mga alahas ni Senyora Lucille. Sunod niyang binuksan ang gamit ko. At gaya ng kay Ate Belen, may nakita rin siyang mga alahas sa loob. Tama po ang hinala ko, Senyora. Sila nga ang nagnanakaw sa inyo. Teka lang po! Wala po kaming kinalaman dyan! Tama po si Nicole, Senyora. Minsan, hindi po namin kayo ninakawan. Si Mayora Luming lang po itong may pakana. Sinet up kami. Tulad ng ginawa niya kay Baste. Ate Belen, tama na! Bakit, Nicole? Totoo naman, di ba? Ginagawa niya tayo ng kwento para masira tayo at mapatalsik dito sa hasyenda. Totoo ba yon, Aling Luming? Hindi ko po alam kung anong pinagsasabi niya, Senyora. Bakit ko naman sila sisiraan? Ano bang mapapala ko sa kanila? Tigilan niyo na yung palusot ninyo. Huwag niyo nang pagtakpan ang mga mali ninyo. Sinungaling ka! Dati pa lang duda na ako sa'yo. Gagawin mo talaga lahat basta matanggal lang yung mga humahad lang sa plano mo, di ba? Hindi ko alam kung anong gusto mong palabasin, Belen. Huwag mo akong siraan dahil lang sa kasalanan ninyo. Nasa harap mo na ang ebidensya. Magnanakaw kayong dalawa. Tapos ako pa gusto ninyong palabasing masama. Para saan, ha? Hindi kita sinisiraan, Luming. Dahil totoo lahat ng sinasabi ko. Senyora, may masama siyang balak sa inyo. Huwag po kayo magpapaniwala sa kanya. Isa siyang aswang. Ate Belen, tama na, please! Ako, aswang? Nahihibang ka na ba, Belen? Pinaglololoko mo ba ako, ha? Tama na, Belen! Tumahimik ka! Ayoko nang makarinig pa ng kahit na ano mula sa'yo. Pero, Senyora... Wala nang pero! Ayusin niyo ang mga gamit ninyo at lumayas na kayo sa pamamahay ko. Pagbalik ko, dapat nakaimpake na kayo at wala kayong dadalhin kundi gamit niyo lang. Pagkalabas ni Senyora Lucille sa maid's quarter, ninisihan pa kami ni Mayora bago kami tinalikuran. Wala na kaming nagawa ni Ate Belen kundi ayusin ang mga gamit namin. Pagdating namin sa sala, nandun si Senyora Lucille pero hindi na niya kami kinibo. Labag sa loob ko ang umalis dahil sigurado akong mas lalong magiging delikado ang buhay nila, Senyora. Bago pa kami makalayo ng hasyenda, biglang may nagsalita mula sa likuran namin. At pagharap ko, si Mayora ang bumungad sa amin. Akala ba ninyong dalawa maiisahan ninyo ako? Pues, nagkakamali kayo. Kahit magsama-sama pa kayong tatlo, hindi nyo ako kayang talunin. Madali ko lang kayong patayin kung gugustuhin ko. Yung plano mo sa kanila, ituloy mo pa yan, Mayora Luming, at sisiguraduhin kong lahat malalaman ng totoo. Itigil mo na to! Alam na namin ang sikreto mo! Oo, alam ko. Kaya nga, dinispatcha ko na kayong dalawa. Sa tingin nyo ba bobo ako? Akala nyo hindi ko napansin ang mga pinaggagawa ninyo. Napakasama mo, Luming. Pero huwag ka mag-alala. Hindi matutuloy ang balak mo. Gagawa kami ng paraan para lumabas ang lahat ng kasamaan mo. Sa tingin nyo ba,
Hahayaan ko kayo makalabas ng buhay. Mga hangal, bakit ko pa kayo patatagalin? Kung pwede ko naman kayong patayin ngayon din. Ate Belen! Takbo! Bilis! Tara na, Ate Belen! Nang makita kong nagiging aswang na si Mayora, agad kong hinila ang kamay ni Ate Belen at sabay kaming tumakbo palayo sa kanya. Nilakihan namin ang bawat hakbang. Halos habol hininga na sa takot, basta lang makalayo. Pero lalo pa naming binilisan nang makita naming lumilipad na si Mayora sa ere. Habang patuloy kaming tumatakbo, biglang nadapa si Ate Belen. Kaya dali-dali ko siyang pinatayo, pero halos mawalan na ako ng lakas sa kaba dahil papalapit na sa amin si Mayora. Nasaan ang yabang ninyong dalawa? Bakit parang natatakot na kayo ngayon? Hindi pa tayo tapos. Tama na, Mayora Luming! Hayaan niyo na kami ni Belen! Nanalo ka na, di ba? Ano pang gusto mo? Hindi pa sapat ang pagpapalaya sa inyong dalawa. Tutal nagugutom na rin ako. Nandito naman kayong dalawa. Kayo na lang ang magpapabusog sa akin. Hindi ako papayag na may gawin ka masama sa amin! At sa tingin mo, kaya ninyong lumaban sa akin? Wala naman kayong magagawa. Kaya ihanda niyo ang mga sarili niyo dahil ngayon, papatayin ko na kayo. Mayora Luming, ako ang harapin mo! Ikaw na naman. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para iligtas sa mga kaibigan ko mula sa isang halimaw na katulad mo. Kung gayon, pare-pareho ko na lang kayong papatayin. Ha! Mabilis na sinugod ni Mayora si Baste. Pero agad siyang sinabuyan ni Baste ng kung anong bagay sa mukha. Kaya napaurong ito at umangil ng malakas. Nasugatan din ni Baste si Mayora gamit ang itak. At aatakihin na sana niya ulit ito nang biglang lumipad si Mayora palayo sa amin. Ayos lang ba kayo? Nasaktan ba kayo? Ayos lang kami. Salamat, Baste. Kung hindi ka dumating, ewan ko na lang. Buti naman kung ganun. Grabe, sobrang nag-aalala ako sa inyong dalawa. Pero, paano mo nalaman na nandito kami? Kasundo ko yung mga guard. Nalaman ko kay Noel na pinaalis kayo. Kaya agad kong hinala na may masamang binabalak si Mayora Luming. Salamat, Baste. Akala ko talaga tapos na kami. Akala ko mamamatay na kami. Salamat talaga sa'yo. Wala yun. Ang importante, ligtas kayo ngayon. Doon muna kayo tumira sa tinitirahan ko. Mas ligtas doon. Pero kailangan natin mag-ingat. Sigurado akong babalikan tayo ni Mayora Luming. Doon muna kami nanatili kay Baste. Ilang araw na rin kaming naroon at wala pa kaming balita mula sa hasyenda. Si Baste lang ang nakakakuha ng mga impormasyon galing kay Noel. Nalaman namin na mas naging mahigpit si Mayora sa mga trabahador at marami na rin siyang napaalis. May mga bali-balita na rin na hindi na raw lumalabas sina Senyora Lucille at Don Paquito sa kanilang kwarto. At si Mayora na lang ang nakakaalam kung ano na ang nangyayari sa mag-asawa. Dahil doon, nagpasya si Baste na manmanan ang hasyenda. Baste, anong nangyari nung pumunta ka sa hasyenda? May nalaman ka bang bago? Oo, mas delikado nang lagay nila Senyora at Don Paquito ngayon. Bakit mo pa sila iniintindi? Di ba nga pinaalis nila tayo? Mas pinaniwalaan pa nila si Mayora Luming kesa sa atin. Ayoko silang mapahamak, Ate Belen. Naging pamilya ko rin sila noon. Ako rin.
Kahit hindi maganda yung huling pag-uusap namin ni Senyora, gusto ko pa rin silang mailigtas. Ano bang plano, Baste? Kailangan natin iligtas ang mag-asawa. Kung hindi tayo kikilos, sigurado akong tutuparin ni Mayora Luming yung balak niyang masama. Pero paano natin gagawin yon? Delikado to, Baste. Nahigpit si Mayora at gagawin niya ang lahat para hindi makuha sa kanya sina Senyora. Kailangan natin makaisip ng paraan kung paano siya matatalo. Ate Belen, tutulungan mo ba kami? Teka lang, Nicole. Baste, sigurado ba talaga kayo? Nakalaya na tayo. Ligtas na tayo. Gusto niyo pa bang bumalik sa impyernong yon? Ate Belen, naging mabait sa atin sila Senyora Lucille at Don Paquito. Hayaan mo na lang bang saktan sila ni Mayora Luming? Hindi mo ba sila tutulungan? Ay, syempre gusto kong tumulong, pero ayoko pa mamatay. Nicole naman. Ano bang laban natin sa isang aswang? Sabi ko na nga ba mula pa noon, masama ng kutob ko sa kanya. May alam akong daan na pwedeng pasukan. Ako ang harap kay Mayora Luming. Kayo namang dalawa, diretso kayo sa kwarto niya na senyora. Tapos itakas niyo sila. Sige, pumapayag ako. Ate Belen, sasama ka sa akin, di ba? Oo na, sige na. Ano pa bang magagawa ko? Kahit papaano, naging mabuti rin sa akin sina Senyora Lucille. At malaki ang utang na loob ko sa kanila. Ibig sabihin, pumapayag ka na? Oo nga. Tara na. Pinlano na namin ni Baste kung paano maililigtas sina Senyora mula kay Mayora. Alam kong magiging mahirap na rin para sa amin ang makapasok sa hasyenda dahil may utos na si Mayora sa mga tauhan na bantayan ang paligid. Ilang araw na rin kaming wala roon, kaya wala na kaming alam sa mga nangyayari. Dumaan kami sa sinasabi ni Baste na shortcut. At tama nga siya, walang nagbabantay doon. Naging sobrang maingat kami sa bawat galaw para hindi mapansin ang pagpasok namin. Nang makarating na kami sa mansyon, agad na sumenya si Baste at dumaan kami sa basement para makapasok sa loob ng hindi nahahalata. Bakit parang walang tao dito? Tahimik masyado. Oo nga no. Ibig sabihin ba nito? Pinilayas na rin ni Mayora Luming yung ibang kasamahan natin? Malamang ginawa niya yun para walang makialam sa plano niya. Kung umalis na kaya tayo, tara na, bago pa tayo mapansin ni Mayora. Ate Belen, ngayon ka pa talaga magbaback out? Natatakot ako, Nicole. Ayoko pa mamatay, ano? Huwag kang mag-alala. Nandito naman po kami ni Baste. Hindi kami papayag na may masaktan sa atin. Tama si Nicole, Ate Belen. Basta sundin niyo lang yung plano ko. Kapag nakuha niyo na sina Senyora Lucille at Don Paquito, yung bigas na binigay ko, yun ang isaboy niyo sa sahig kapag lumapit sa inyo si Mayora Luming. Oo, sige, kami na bahala doon. Kailangan ko makuha muna ang atensyon ni Mayora. Pag nakita niyo akong sumenyas, saka kayo gagalaw. Doon niyo sila idadaan sa dinaanan natin kanina. Basta mag-ingat ka. Gawin mo ang lahat para makatakas ka rin. Oo naman, Nicole. Kaya niyo to. Kumilos na tayo. Gagawa ko ng ingay. Kayo magtago muna. Agad naming sinunod ang sinabi ni Baste. Naghanap kami ni Ate Belen ng matataguan. At nang masiguro ni Baste na hindi kami makikita ni Mayora, saka siya gumawa ng ingay para mailabas ito. Ramdam ko ang matinding takot ni Ate Belen habang nakatago kami sa isang sulok. Nanginginig ang mga kamay at tuhod niya. Pinipilit ko siyang kumalma. Baka kasi kahit konting galaw lang, mapansin kami ni Mayora. Anong ginagawa mo dito, ha? Paano ka nakapasok sa mansyon ko? Itigil mo na itong kalakuha mo, Mayora Luming. Pakawalan mo na sila Senyora Lucille at Don Paquito. Manahimik ka! Bakit naman kita susundin, Aber? Sino ka ba para utusan ako? Dahil kapag hindi mo sila pinakawalan, ako mismo ang papatay sa'yo. At anong laban mo sa akin, ha? Wala kang binatbat. Kung ako sa'yo,
aalis na lang ako habang buhay ka pa. Pero sa bagay, hindi na rin naman kita hahayaan na makalabas dito ng buhay. Pues hindi ko hayaang magtagumpay ka. Bago mo pa ako mapatay, sisiguraduhin ko ikaw muna ang unang babagsak. Masyado ka talagang hambog, Baste. Kaya nga pinatalsik muna kita bago sila Nicole. Dahil kayong tatlo, ikaw, si Nicole at si Belen, mga sagabal kayong lahat sa plano ko para sa mag-asawa. Ano bang masamang ginawa nila sa'yo? Bakit ganyan ang galit mo sa kanila? Dahil wala kang alam. Wala kayong alam sa pinagmulan ng galit ko kay Don Paquito. Kaya huwag ninyo akong harangin. Walang makakapigil sa akin. Kung ganon, ako muna harapin mo bago mo pa sila magalaw. Sige, madali naman akong kausap. Huwag na nating patagalin pa ito, Baste. Dahil kanina pa ako naiinip. Napatayin ka. Pagkatapos sabihin yon ni Mayora, bigla siyang nagbagong anyo. Isang aswang na naman ang nasa harapan namin. Dahil doon, nagkaroon ng pagkakataon si Baste na tumakbo palabas. At agad naman siyang sinundan ni Mayora. Bago sila tuluyang mawala sa paningin, sumenya si Baste sa amin. Kaya agad kaming lumabas ni Ate Belen mula sa pinagtataguan namin at nagmamadaling pumunta kina Senyora Lucille. Pagpasok namin sa kwarto nila, tumambad sa amin ang nakagapos na mag-asawa, parehong duguan at walang malay. Dahali-dahali namin silang ginising habang kinakala sa mga tali sa katawan nila. Halatang pinahirapan sila ni Mayora dahil puno ng pasa at latay ang kanilang mga balat. Anong ginagawa ninyo dito? Delikado rito. Kailangan nyo nang umalis ngayon na. Nandito po kami para iligtas kayo, Senyora. Kailangan po nating makatakas. Huwag na, madadamay lang kayo sa galit ni Aling Lumi. Umalis na kayo. Isama niyo si Lucille. Ako na lang haharap sa kanya. Hindi, Paquito. Ayokong iwan ka dito. Kung magpapaiwan ka, edi gano'n na rin ako. Mas pipiliin kong mamatay basta't kasama kita. Wala pong mamamatay sa inyo. Nandito kami para iligtas kayo at ilayo kay Mayora Luming. Hindi po namin nahayaan na may mangyaring masama sa inyo. Kayo lang ba ang dalawang pumunta rito sa mansyon? Kasama po namin si Baste. Siya po ang umaharap ngayon kay Mayora Luming. Si Baste, nandito rin. Opo, siya po ang nagligtas sa amin ni Ate Belen nung muntik na kaming patayin ni Mayora. Ngayon, siya rin po ang nagplano kung paano kayo maililigtas. Sa dami ng masasakit na nasabi ko sa kanya, gusto pa rin pala niya kami iligtas. Opo, mabuting tao si Baste. Kaya tumayo na po kayo dyan, Senyora. Don Paquito, kailangan na nating tumakas. Ate Belen, alalayan natin siya. Oo, sige. Bilisan natin bago pa dumating si Mayora Luming. Inalalayan namin ang mag-asawa. Ako ang umakay kay Don Paquito, habang si Ate Belen naman ang sumuporta kay Senyora Lucille. Sobrang kaba ang nararamdaman namin habang bumababa sa hagdanan. Baka kasi biglang lumitaw si Mayora at atakihin kami. Hindi ko na rin alam kung ano ang nangyari kay Baste. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin siya bumabalik. Papunta na sana kami sa basement nang bigla kaming mapahinto sa paglalakad pagkatapos naming marinig ang malakas na palakpak mula sa likuran namin. Napalunok ako ng laway sa kaba at nang lingunin ko, tama ang hinala ko. Si Mayora nga, nakatayo sa likod namin, pumapalakpak habang nakakatindig balahibong nakangisi. Anong akala ninyo sa akin, ha? Matatakasan niyo ko. Akala niyo ba, hindi ko alam na kasabwat ninyo si Baste? Aling Luming, huwag mo na silang idamay. Wala silang masamang ginagawa sa'yo. Gusto lang nila kaming iligtas. Ako na lang.
Ako na lang ang gantihan mo. Huwag mo na silang idamay, pati ang asawa ko. Ako naman ang may kasalanan sa'yo, di ba? Hayaan mo na silang tumakas. Magpapaiwan na lang ako rito. Hindi ako papayag. Hindi ko kaya mawala si Paquito. Mahal, mas masaya akong makaligtas ka. Manahimik kayong dalawa! Naririndi na ako sa mga drama ninyo. Tingin niyo ba? Hahayaan ko may mabuhay sa inyo. Mga hangal! Patay tayo dyan. Nasaan na ba si Baste? Kailangan na natin siya ngayon. Ate Belen, yung sinabi ni Basti kanina, yung bigas, isaboy natin sa saig. Dali! Sigurado ka bang gagana yun? Hindi ko po alam, basta gawin mo na lang. Oo, sige. Eto na. Pagbilang ko ng 3, saka mo isaboy yung bigas ha. Ako naman ang bahala sa asin at bawang. Don Paquito, huwag po kayong gagalaw ha. Kailangan nating maisahan si Mayora Luming. Naiintindihan ko. Handa ka na ba, Ate Belen? Oo, para matapos na to. Sige, bibiling ako ng 3. 1, 2, 3. Ngayon na, Ate Belen! Dahil sa bigla kong pagsigaw, agad namang sinaboy ni Ate Belen ang bigas sa sahig. Laking gulat namin nang makita ang naging reaksyon ni Mayora. Bigla siyang naging aligaga. Nakatitig sa mga butil ng bigas na nagkalat sa harapan niya. Isa-isa niya yung pinulot, abala sa pagbibilang, na para bang nakalimutan na niya ang presensya namin. Dahil doon, nagkaroon kami ng pagkakataong tumakbo palabas ng mansyon at makatakas. Paglabas namin, nabigla pa kami nang makita naming duguan si Baste, pero nakatayo pa rin. Sumilip pa siya sa loob at nakitang patuloy pa ring nagdadampot at nagbibilang ng bigas si Mayora. Tila wala sa sarili. Kailangan na natin makaalis dito. Tara na po bago pa tayo abutan. Pero Baste, ang layo pa ng lalakarin natin. Sigurado kung maaabutan lang tayo ni Mayora Luming. Kapag nagkagipitan, pilitin niyo makatakas. Ako nang bahala sa sarili ko. Huwag kayong lilingon, naiintindihan niyo? Hindi, Baste. Tutulong ako. Kung kailangan siya labanan, gagawin natin. May mga gamit ako sa tambakan. May mga baril pa ron na pwede nating magamit laban sa kanya. Sige po, Don Paquito. Sasamahan ko kayo. Tara na. Baka kung kailan pa tayo nagtagal, saka naman siya biglang bumalik. Mabilis kaming kumilos noon papunta sa isang storage house na ginagamit na tambakan ni na Don Paquito. Si Baste ang umalalay kay Don Paquito at silang dalawa muna ang pumasok sa loob, habang kami naman ay naghihintay sa labas. Pagbalik nila, may dala na silang mga baril. Papaalis na sana kami, pero laking gulat namin nang biglang tumambad sa harapan ang galit na si Mayora. Mabilis siyang umatake, pero buti na lang at nakailag kami. Agad namang nagpaputok si Baste, pero napakabilis ni Mayora. Nailagan niya ang mga bala. Dali-dali naming hinawakan ni Ate Belen si Senyora Lucille para makaalis na kami, habang si Baste at Don Paquito naman ang humarap kay Mayora. Hanggang dito na lang kayo. Wala nang takasan. Hindi niyo na ako matatakasan kailanman. Itigil mo na ito, Aling Luming. Parang awa mo na. Tama na. Maawa ka naman. Hindi ako titigil. Hindi! Hanggat hindi nagbabayad ang asawa mo sa ginawa niya sa anak ko. Dahil sa kanya, namatay ang anak ko. Kinasusaklawan ko kayo. Lahat kayo! Aatakihin na sana ni Mayora si Senyora Lucille nang biglang pumutok ang baril ni Don Paquito. Tumama ang bala diretsyo sa puso ni Mayora. Dahan-dahan siyang humarap kay Don Paquito, hingal na hingal,
at hindi na makagalaw sa kinatatayuan niya hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak sa lupa. Ilang saglit pa, naging abo na lang siya. Para kaming nabunutan ng tinik dahil nakaligtas kaming lahat. Pagkatapos ng pangyayaring yon, agad naming dinala sa ospital sina Don Paquito at Senyora Lucille. Mabuti na lang at naagapan ang mga sugat nila. Naka-recover din sila matapos ang ilang araw na gamutan. Pagkalipas ng ilang araw, nakabalik na rin sila sa hasyenda. Maraming salamat sa inyong tatlo. Dahil sa inyo, nakaligtas kami ni Paquito at buhay pa rin kami ngayon. Wala po yun, senyora. Dapat nga po, kay Baste kayo magpasalamat. Siya po talaga ang nagligtas sa ating lahat. Oo nga. Ang galing ni Baste. Para siyang superhero. Bigla-biglang sumusulpot pag may peligro. Si Ate Belen talaga superhero agad. Tao pa rin ako no, hindi ako lumilipad. Nga pala, maghahanap ulit kami ng bagong mayordoma sa asyenda. Sir, kung pwede po, yung kukunin niyo sana, hindi aswang ha. Ayoko na ulit mapasabak sa gera. Huwag kang mag-alala, Belen. Wala nang aswang sa asyenda. At isa pa, ikaw na ang magiging bagong mayordoma. Ako po? Seryoso kayo dyan, sir? Oo, seryoso ako. Napag-usapan na namin yan ni Lucille. Bakit, ayaw mo ba? Siyempre gusto ko po. Masaya nga po ako. Sobra. Masaya rin po kami para sa iyo, Ate Belen. Deserve mo yan. Dahil wala na kaming mayordoma, si Ate Belen na ang naging bagong mayordoma namin. Minsan, siya pa rin ang nagluluto. Ako naman ay ginawang assistant ni na Senyora Lucille habang si Baste ay naging bodyguard. Dahil sa mga nangyari noong gabing yon, marami kaming natutunan na hindi dapat basta-basta nagtitiwala sa mga bagong kakilala at kailangang kilalanin muna ng mabuti ang isang tao. Mula noon, naging tahimik na ang buhay namin sa hasyenda. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwento ko at sana ay may napulot kayong aral sa pinagdaanan namin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento.